Hi guys, bonjour sa imong tanan, straight from Paris, France. So straight to the point na ako, no? About 3 weeks. Sorry medyo buyoy ako balal dahil sa aking retainers. About 3 weeks or 2 weeks ago, merong isang dami account sa Facebook ang nakakuha ng isang matinding momentum para paniwalaan siya ng maraming tao. Nagpapanggap siya na marami siyang alam na expose sa maraming mabibigat na personalidad, including Manny Pacquiao, Tong Velasquez, V. Cortez, Glenda de la Cruz, and many more. Ang dami na niyang dinamay, no? So, ang system niya is, may mga magsasecond sa kanya, may mag-PPM sa kanya ng mga pictures, mga personalities, including tong billionaire, yung gambling lord na kambal, kasama si Manny Pacquiao, kasama si Glenda de la Cruz. And then, pag in-upload niya yung picture sa Facebook, is gagawa niya ito ng isang inventong kwento sa caption. Nakapakapaniwala talaga. Kasi may picture eh. Tama. Including Kong. Imagine, pati si Kong, tinawag niyang scammer, tinawag niyang money launderer, si Glenda de la Cruz, isang bilyonarya at the age of 26. Kahit 23 pa lang, bilyonarya na yata yun eh. Dahil sa brilliant skin niya, ay tinawag niya na treasurer daw ng isang malaking sindikato at money launderer daw. Diyos ko, pinaniwalaan ng marami. Kawawa naman si Glenda. Imagine, self-made yun, from rags to riches. Tapos, ito daw kambal, na dinamit din, na mastermind daw ni Hector at ni Excel. Yung mga gambling lord yan, hindi na kailangan pang scam yan eh. Ang iyaman na yan, bilyonaryo na yan ngayon, nandyan sa Bali. Daming negosyo. At dahil may mga picture nga sila, mga lumang picture, ang kambal, kasama si Hector at iba-ibang personalidad, ginawa ng kwento na kaya siya mastermind daw. Kasama daw to sa isang malaking 20 billion investment scam na wala naman talaga silang alam at all. Kilalang nila si Hector. Even me, na-meet ko si Hector isang beses. One time, na-meet ko siya sa Singapore, sa Marina Bay Sands. Hindi kayo pinagkakaila. Baka may picture din kami nun at pag lumabas nun, baka ako na rin ang mastermind, di ba? Ang daling gawa ng kwento ang iba't ibang litrato na magmumukhang kapakapaniwala kasi, kasi may picture kang nailabas eh. Di ba? So ngayon, dahil marami na lang na-involved, including si Senator Manny Pacquiao, si Kong, Glenda de la Cruz, at dahil itong mga taong ito, lalo na yung kambal na dinamay nila, maraming koneksyon sa kataas-aasan ng gobyerno at sa kung saan-saan pang matataas na sulok ng lipunan, pinaimbestigahan nila yung dami account sa tulong ng Bureau at ng iba't iba pang ahensya sa maraming bansa. And because of it, na-escalate na siya yung mismong management, administrators behind ng isang napakalaking social media platform na hindi ko pwedeng banggitin dito pero alam niyo na yun. Tinrace nila to ngayon, yung dami account. Paano nila ngayon na-trace? Chinek nila kung saan nagla-login na IP address at nung nakuha na nila yung IP address, itong dami account na ito, yung pinaka-main kung saan siya nagla-login, chinek din ng management itong napakalaking social media platform kung sino-sino pang account ang nagla-login sa same IP address. Can you still follow? Damn! Eto na, kumapit ka na, Mars. At eto na nga, Mars! May kinakapitan ka na ba dyan? Baka hindi mo kayanin. At after matrace ng management ang IP address na ito, they found out that 11 accounts, a total of 11 accounts and more than 20 pages ang nagla-login sa IP address na ito. At lahat ng accounts ito is owned by 2 people. Mag-asawa, pamilyado, may mga anak, oh my God. Namely, Jovelyn Garcia and Randy Rick Pineda. At eto na, Mars, mas malupit na isplok. Baka hindi mo kayanin. After ma-take over yung dami account, nasilip yung messenger, lahat ng mga mini-message, lahat kinakausap nila, lahat ng mga conversation nila, including yung 11 accounts, nasilip lahat ito. And the management found out, and we found out, na modus pala talaga nila ang pagpapakalat ng fake news sa malalaking personalidad at mini-message nila ito one by one. Dahil vulnerable na eh, takot na masira yung image eh.
at hinihingan nila ng minimum 500,000 pesos up to 3 million para sa kanilang katahimikan upang ihinto na nila ang pagpapakalat ng fake news at hindi sila masiraan. Ganun kalala itong mag-asawang ito. Legit na business nila ang pagpapakalat ng fake news sa social media at pag-extortion sa mga taong sinisiraan nila. At ito pa ang napag-alaman namin. The same IP address is kung saan ginawa at nilalog in yung isang malupit na fake news ring na umatake kay Leni Robredo noong 2022. Same IP address, same people, same na mag-asawa. Tumatanggap ng kabayaran para magpakalat ng fake news kay Leni Robredo. Negosyo talaga ito nila na tunay. Damn.